God. Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pakikinig ng banal na salita natin, pinawalapay ni Jesus, bilang pagbibigay galang sa banal na salita po na ating pinawalapay ni Jesus. Tayo po, minamahal, panadalan po tumayo, narito po akin ay binibay po magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Amen. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Rando. Maganda nga pong pumaminamahal. Tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo makapakinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamalapang noon. Dakilat mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamalapang ng Jesucristo, malapang noon. Kami po'y sama-samang lumalapit muli, dumudulog sa turon ng biyaya sa kalangitan. Nagpapasalamat. Malapang noon na binigyan mo muli kami ng pagkakataon at dakilang pribileyo. Malapang na ikaw ay aming masamba, mapaglingkuran. Malapang na sa araw na ito. Isang dakilang kagalakan para sa amin. Malapang noon ang ilaan sa iyo ang aming oras, ang aming buhay, malapang sa paglilingkod, malapang noon. Salamat sa pag-ilis mo sa aming kalagitnaan. Adalangin po namin na pagpalain mo po ang iyong mga banal na salita na mapapakinggan po namin. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, malapang noon. Puspusin mo kami ng kagalakan, puspusin mo kami malapang na ng pag-ibig, ng kapayapaan, malapang noon sa mga oras nito, malapang noon. Adalangin po namin, pagpalain mo po ang iyong mga banal na salita. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Uriin po ang ating pinakamamalapang na habang inaanda po natin ang ating mga talata, maminamahal. Dito sa John 3:16 at 1 John 3:16. Maminamahal, papaabot po ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal, ng mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, beloved workers, beloved instrumentalists, choir members, sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat. Bumabati po ko ng maligayang Pasko at masaganang pinagpalang bagong taon sa inyo. At nagpapaabot din po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya hindi maminamahal, buksan muna natin ang ating dalawang pambungad na talata. First, John 3:16 and 1 John 3:16. Dito po sa Juan, Kapitulo 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang Juan 3, talatang 16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at narapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen. 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 Maminamahal ang ating pong paksa, pamamagatan po natin, 3 ways to win people to Christ. 3 ways to win people to Christ. Maminamahal, tandaan po natin ang pinakadakilang layunin ng Diyos. Kaya po siya pumarito, maminamahal, bakit siya nagkatawang tao, sabi ng banal na kasulatan, ililigtas niya ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sinabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. At dahil maminamahal, tayo po ay isa sa mga sumampalataya. Dahil sa isa po tayo mga minamahal sa kinahabagan ng ating pinakamamalapang noon na naabot, maminamahal ng pag-ibig ng ating pinakamamalang Panginoon, naligtas po tayo. Nakakilala tayo sa ating malapang Panginoon, nalaman natin ang tunay na kahulugan ng Pasko.
bilang pasalamat din natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat ipagpatuloy po natin, mga minamahal, ang layunin ng ating mahal na Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao. Dapat ipinagpapatuloy natin, mga minamahal, ang pagliligtas na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng unang Juan, mga minamahal, nabasa po natin, na narito ang pag-ibig. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat din nating ibigay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Amen? Anong kabuluhan, maminamahal, ng diwa ng Pasko, maminamahal, kung hindi po natin maibigay ang ating pag-ibig sa ating kapatid? Anong kabuluhan ng pagdiriwang natin ng Pasko kung hindi rin natin ipagpapatuloy ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya nga, dito sa Banal na Kasulatan, maminamahal, there are 3 simple ways to use by God to win some people to Christ. May mga simpleng paraan, maminamahal, ginamit ng ating malapon. There are 3 simple ways to use by God to win some people to Christ. Hindi natin sila lahat kayang dalin, maminamahal. Hindi natin kayang magagawa, maminamahal, lahat ng tao ay maligtas. Pero, mga minamahal, ang importante po ay gawin natin, mga minamahal, ang inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, paano tayo makapag-aakay ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Gamitin natin ang okasyong ito, maminamahal. Gamitin natin, maminamahal, ang napakalagang okasyong ito para makilala ng lahat ng tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, para maakay natin sila sa paglilingkod. Amen? Kaya nga dito po, maminamahal, ang mga simpleng paraan para makapag-akay tayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Una-una sabi, by our love, sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? Pero ang tanong, maminamahal, paano tayo makapagbibigay ng pag-ibig kung tayo mismo walang pag-ibig? Amen? Paano natin maibibigay sa iba yung wala tayo? Makapag-aakay tayo ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon by our love. At tulad ng nabasa po natin dito sa 1 John, ibalik natin ng 1 John 3, 16 hanggang 18. Basahin natin hanggang 18 na. Ito po sa 1 John chapter 3 verse 16 up to 18. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapot ang sinumang mayroon mga pag-aari sa sanlibutan ito ay nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, ay dun ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Amen. 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 Kaya dapat nating malaman, maminamahal, ang tunay na diwa ng Pasko ay pag-ibig. Kaya maraming mga mananampalataya, maminamahal, may mga mananampalataya na maraming naakay na kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-ibig. Amen? Napakalaga ng pag-ibig, maminamahal. Pag wala kang pag-ibig, nonsense. You cannot love God but hate your brother at the same time. Hindi ka pwedeng umibig sa Diyos, maminamahal, na may puot ka sa kapatid mo. Kasi isang malaking pagpapaimbabaw yan. Paano may ibig ang Diyos na hindi nakikita? Ngayon ang kapatid mo na nakikita mo, hindi mo maibig. Amen?
Kaya malinaw dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Ipinayag ng malapang noon kung paano magpapakita ng pag-ibig. Sabi, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Ito yung kapahayagan ng pag-ibig. Kaya nga, kung gusto natin, sabi, maipakita ang ating pag-ibig, sabi, nararapat din naman nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa kapatid. Amen? Kaya nga, ang unang paraan para makapagligtas tayo ng kaluluwa, sabi, by our love, sa pamagitan ng pag-ibig natin, sabi ng Biblia, ang sagisag, mga minamal, ang sagisag ng isang pagiging tunay na Kristiyano ay ang ating pag-ibig. Yan ang pinakasagisag natin. Maraming gustong patunayan kung totoong tayo yung mga Kristiyano. Maraming mag-aalinlangan sa atin, maminamal, kung totoong mga tunay tayong anak ng Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, ang pagpapatunay na makikita sa atin ng mga tao, maminamal na tayo yung mga tunay na anak ng Diyos, ay ang ating pag-ibig. Sapagat ang sagisag ng isang tunay na Kristiyano ay pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kaya nga sabi ng mga talata, maminamahal, datapat sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan ay doon ay ipagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni sa dila man, kundi sa gawa at sa katotohanan. Amen? Isa sa mga paraan namin na mahal para tayo po'y makapag-akay ng kaluluwa, sabi ng Biblia, by our love. Amen? Gamitin natin, mga minamahal, kung ano man ang ating resources, kung ano man meron tayo sa pagliligtas ng kaluluwa, sa pamagitan ng pagpapakita ng ating pag-ibig. Sinabi ng banal na kasulatan sa 2 Korintos 5:14, ang pag-ibig ang nagpupumilit sa atin. Pag meron kang pag-ibig sa puso, may pag-ibig ka, maminamahal, ang pag-ibig mo ay talagang walang halong pagpapaimbabaw. Hindi pakitang tao, maminamahal, ang pag-ibig, yung pag-ibig na nasa iyo ang magpupumilit sa iyo para makapag-akay ng kaluluwa, makapaglapit ng kaluluwa. Sabi nga ng ating minamahal na pastor, maminamahal ating beloved Evangelist Almeida, ang ating beloved pastor, kahit 1,000,000, bibiling ko ang kaluluwa ng tao, maglingkod lang sa Diyos. Amen? Kasi yung pag-ibig ang nagpupumilit sa Kanya. Ang gagawin ng malapastor, maminamahal, nung panahon ng kalakasan ng malapastor, binubuksan niya yung pastoral house sa Novaliches sa lahat ng mga tao. Pila-pila yung mga tao doon, mga minamahal, pag ganitong mga okasyon. Talagang mula doon sa loob hanggang doon sa baba, hanggang doon sa kalsada, pila-pila yung mga tao, mga minamahal. Ang mga preacher, palit-palitan kami sa pangangaral. May mga first batch, second batch na mga tao doon. Bago sila bigyan ng pagpapala, bago sila bigyan ng pagkain, bago sila bigyan ng groceries, makikinig muna sila ng salita ng Diyos. Tatanggap muna sila ng salita ng Diyos. Tatanggapin muna nila ang ating pinakamamala pa ng Kristo bilang sariling tagapagligtas. Pag uwi nila, may pera na sila, may pagkain na sila, may mga regalo na sila, meron pa silang kaligtasan. Biro mo, maminamahal, ilang taong ginagawa nung ngayon kasi hindi na kaya ng ating beloved evangelist, ng ating beloved pastor, hindi niya na ma-look out. Pero dati ganun. Talaga nagpapalitan kaming mangaral. Pila-pila yung mga tao, talagang ang dami nila. Kaya nga, bakit nagagawa ng malapastor yun? Dahil sa pag-ibig. Yung pag-ibig ang nagpupumilit. Kaya nga,
Pag wala kang pag-ibig, maminamahal, talagang madamot ka. Kahit yung simpleng pagpapatawad, hindi mo maibigay. Yung simpleng harmony, yung simpleng magandang pakikitungo sa kapwa, hindi mo maibigay kasi madamot ka. Wala kang pag-ibig. Yun yung taong walang pag-ibig. Sayang. Sayang yung pag-ibig na inukol ng Diyos sa bawat isa sa atin kung hindi naman natin gagamitin yung pag-ibig na nasa atin naman na galing sa Diyos, mga minamahal, kung hindi natin gamitin sa iba. Amen? Inabi ng Roma 12:9, sabi diyan, ang pag-ibig dapat hindi maging mapagpaimbabaw. Amen? Basa natin ng Roma 12:9 at 1 John 4:19 and 20. Sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 9. Ang sabi dito mga minamahal, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Haputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Amen. Praise the Lord. 1 John 4:19 and 20. Sa unang 1, Kapitulo 5, versikulo 14, 4:19 to 20. 1 John, chapter 4, verse 19-20. Sabi rito mga minamahal, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Sa 20, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, na ang pag-ibig natin ay wag maging mapagpaimbabaw. Amen. Kung ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, imagine maminamahal, sino tayo? Gaalikabok lang tayo. Bilyon ang mundo. Bilyon ang mga tao sa buong mundo. Kung titignan tayo ng Diyos, para lang tayong maliit na lisa. Dahil sabi ng Isaias 40:15, sabi diyan, ang isang bansa ay katulad ng isang patak na tubig. Ang katumbas ng isang bansa sa paningin ng Diyos ay gaya lang ng isang patak na tubig. Kaya nga, kung nandun tayo sa isang pinakamaliit na bansa, gaano na lang tayo kaliit sa Diyos? Maliit pa sa lisa. Maliit pa sa alikabok. Amen? Pero pinagkukulang ka ng pansin, pinagkukulang tayo ng pag-ibig. Kasi sinabi ng Biblia, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya ganun din, sabi, mga minamahal, na dapat tayo mga totoong umiibig, dapat hindi lamang maminamahal, tayo po dapat umibig sa Diyos, kundi dapat umibig din tayo sa ating kapatid. At bilang pag-ibig sa kapatid, dapat handa nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa kanila. Alang-alang sa kapatid. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, maminamahal, paano tayo makapagbibigay ng wala tayo? Pag wala kang pag-ibig, hindi mo pwedeng ibigay yan. Kasi wala ka naman eh. Paano mo sasabihin, bibigyan kita ng pera? Pag tingin mo naman sa bulsa mo, wala kang pera. Paano ka makapagbibigay ng wala ka? Amen? Ganon din ang taong walang pag-ibig, hindi makapagbibigay ng pag-ibig sapagkat paano niya maibibigay kung wala naman siya. Amen? Kaya nga, ang mga mananampalataya na may pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, meron yan na ilalapit na kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, isa sa mga simpleng paraan para tayo po'y makapag-akay ng kaluluwa kay Kristo, sabi ng Biblia, by our love. By our love. Kung meron tayo nakikita, maminamahal ng mga tao na, sabi ng verse 17, na sila po ay salat. Nakikita natin ang ating kapatid, maminamahal na nangangailangan, pero hindi natin matulungan o ipinagkakait natin ang ating awa. Paanong mananahan ang Diyos sa Kanya? Amen?
Alam nyo, mga minamahal, kung tutusin, mas napakapalad po natin ngayon kaysa sa iba. Amen? Ang mga ibang tao ngayon, mga minamahal, Paskong Pasko, wala silang bahay. Sa Leyte, sa Kabisayaan, sa Mindanao, sa Siargao, sa Mindanao, sa ibang panig ng Mindanao, walang bahay. Paskong Pasko, wala silang pagkain, walang damit. Kung ano yung suot nila, yun lang. Walang bahay, walang damit, walang pagkain. Pero tayo dito, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagpala tayo. Amen? Hindi nangyari sa atin ang nangyari sa kanila. Dahil iniibig tayo ng Diyos. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Mas minahal tayo ng mahal na Panginoon kaysa sa kanila. Kaya nga, sabi kong ibinigay ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay para sa atin kung totoong iniibig natin ng Diyos. Dapat handa rin nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa kapatid. Kung may pag-ibig ka, maminamal malit lang na bagay yung material na bagay na ibibigay mo sa kapatid mo. May mga taong nangangailangan nandiyan sa mga kalsada, sa mga bahay nyo. Huwag mong tignan yung kanyang itsura, huwag mong tignan ang kanyang anyo, ang tignan mo, maminamal, yung kanyang kaluluwa. Kailangan niya ng kaligtasan. Amen? Sabi nga dito sa Lucas 14, talatang 12 hanggang 14, kapag ikaw ay maghahain ng isang kainan, ng isang handaan, ang imbitahan mo yung mga taong salat, yung mga pulubi, yung mga duka, mga pingkaw, mga bulag. Kasi kailangan nila, masigit nilang kailangan ang gospel, masigit nilang kailangan ng kaligtasan. Walang nakapagpaparinig sa kanila, walang nakapagpapaliwanag sa kanila. Pero kung sa pamagitan ng kanilang kasalatan, sa pamagitan ng kanilang pangailangan, maiatid mo ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, mas madali silang ilapit sa Diyos kaysa sa mga taong walang pangangailangan. Kaysa sa mga taong kumpleto ng lahat ng bagay. Amen? Pero pareho rin katumbas nila, pareho lang silang kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Kung ang hihikayatin mong ilapit kay Kristo, yung mga taong walang pangailangan, may mga pera, may sasakyan, mayayaman at hindi na nangangailangan, mas mahirapan ka. Dalhin sila sa paanan ng mahal na Panginoon. Pero itong mga taong ito, maminamahal, mas madali silang ilapit sa mahal na Panginoon. Amen? Tignan niyo, maminamahal, doon sa Lucas 14, talatang 12 hanggang 14, sabi po rito. Dito po sa Lucas, Kapitulo 14, talatang 12 hanggang 14. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Natapos kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka, sapagkat wala silang sugat igaganti sa iyo, sapagkat gagantiin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Amen. 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 Bakit sila, maminamahal, ang nais tawagin ng ating mahal na Panginoon? Kasi yung mga yan, wala ng pag-asa. Wala na silang ibang inaasahan. Sila yung tinatawag na cast away. Sila yung mga taong, mga minamahal, napaka-miserable ng buhay. Wala na silang maipagmamalaki. Ang tanging mahigit na maibibigay natin sa kanila yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, at higit sa lahat, mas madali silang hikayatin kaysa sa mga taong walang pangangailangan. Subukan mo mag-imbita ng mga mayaman, ng mga taong mga walang pangangailangan, kompleto ang katawan, walang sakit. Naku, kahit lumuhod ka sa harap niyan, hindi ka paunlakan yan. Pero yung mga taong ganon, mga minamahal, pakainin mo lang yan, tapos sabi mong dumalo sa gawain, mas madali silang ilapit sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, there are simple
There are simple ways to use by God to win people to Christ. Unang-una, sabi ng Biblia, yung ating pag-ibig. Yung ating pag-ibig. Tignan nyo, maminamahal, bakit sa gawain natin, napakaraming, ang bilis dumago ng gawain natin. Dati, nung naligtas ako, maminamahal, 500 lang yata ang mananampalataya. Tapos, naging 1,000. Hanggang hindi na mabilang, maminamahal. Bakit? Ang bilis. Kasi ang pastor natin, ang namumuno sa atin, grabe ang pag-ibig. Amen? Minsan may pumasok na magnanakaw sa pastoral house, maminamahal. Nagtataka kami laging pag may sampay, nawawala yung mga damit namin. Tapos, nagbibintangan kami, kakala namin kami-kami lang. Nagbibintangan kami doon, mga kapwa manggagawa. Yung pala, mayroon palang magnanakaw na pumapasok, tumatalo sa bakod. Nagsimulang nag-rotation, may nagbantay, palitan. Nahuli mga minamahal. Yung magnanakaw, nahuli namin. Yung isang kapwa namin manggagawa, hindi na nakapagpigil. Binuhusan ng pinturang puti. Nagmukhang ribulto. Tapos, sasaktan na sana, biglang bumala pastor. Sabi ni Malapastor, wag. Paliguan nyo. Bihisan nyo. Tapos pakainin nyo. Itanong nyo kung saan nakatira. Iatid nyo. Ang tangkad nung magnanakaw, ang tangkad. Yung pala, kapitbahay lang natin. Nung nakita ni Malapastor, hindi na makilala. Punong-puno ng pintura yung muka. Nagmukhang figurine. Pinabihisan, pinaliguan, pinakain. Tapos sinatid sa bahay. Alam niyo, maminamal, nahiya yung magnanakaw. Simula nun dumalo, naging mananampalataya. At ang kagandahan pa, maminamal, yung magnanakaw na yan, nagdala pa ng kaluluwa mga kapitbahay niya rin, mga dati ring magnanakaw. Yung mga kalapit na kapitbahay natin doon, ang dami tuloy lumapit sa Diyos dahil doon sa, ang tawag namin sa magnanakaw, naging mong, si Mong yun si Mong. Mong ang tawag namin kasi ang tangkad. Naging Kristiyano. Ewan ko lang kung nagpatuloy kasi lumipat na yung gawain natin sa Amoranto. Pero nung nandun sa Novaliches, tuloy-tuloy siyang dumalo. Uminit sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit siya naikayat? Bakit siya lumapit sa Diyos? Ang unang paraan, sabi, because of love. Nakakilala siya sa mahal na Panginoon dahil nakita niya yung pag-ibig. Amen? Sabi nga nung isang manggagawa na nagbuhos ng pintura, sabi ni Malapastor, ba't yung binuhos ng pintura? Malapastor, pinaliliguan lang po. Kasi madumi. Paliguan niyo ulit. Pinaliguan, tapos binihisan, binigyan ng damit. Inatid pa pauwi, pinakain pa. Inatid pa pauwi. Yung mama umiiyak, mami na mahal. Simula nung dumalo na sa gawain. Amen. Ganun, maminamahal, ang sekreto ng ating beloved pastor. Bakit napakabilis lumago ang ating banal na gawain. At pangalawa, maminamahal na paraan, sabi ng Biblia, by our witnesses. By our witnesses. Paano tayo makapag-aakay ng kaluluwa kung hindi tayo mag-witness? Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Sabi ng Acts 1:8. Minsan nakakalungkot sa mga mananampalataya, nakapabalik-balik na yung mga naging bisita nila, nakailang batch nang nagkaroon ng mga bisita sa kanilang okasyon. Nagkaroon ng birthday, ang dami nilang mga bisita, hindi man lang sila nakapag-witness. Hindi naman lang nila na ipatotoo ang ating mahal na Panginoong Kristo. Nagkaroon mga minamahal ng kasalan, ang dami nilang bisita, hindi man lang nila na ibahagi ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ngayon, araw ng Pasko, may mga inaanak tayo, may mga kumari tayo, may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayong mga kamag-anak, pumupunta sa bahay natin, pero hindi man lang natin na ibahagi si Kristo.
Yan po ang nakalulungkot. Yun po yung isa sa mga sinasabi ng Biblia, na ang inyong pag-ibig ay huwag maging paimbabaw. Paimbabaw yung pag-ibig natin sa Diyos niyan. Kasi kung totoo ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, dapat handa rin nating ibigay ang ating buhay, mga minamahal sa ibang tao. Amen? Handa rin tayong magligtas. Alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 2 up to 3, in season and out of season. Sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, kahit anong panahon, kahit anong okasyon, hindi ka dapat namimili ng okasyon kung kailan mo ibabahagi ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kasi darating ang araw, hindi mo na pwedeng ipangaral ang mahal na Panginoon. Pag ipinatotoo mo si Kristo, huhulihin ka. Ipakukulong ka, pahihirapan ka, hanggang pugutan ka ng ulo. Darating ang araw na yan. Kaya sabi rito, samantalayin natin ang pagkakataon. Sabi, in season and out of season. Sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, mangaral ka, sumawata ka, magturo ka. Sabi, mangaral ka na may buong pagpapahinod at pagtuturo. Sabi, in season and out of season. Basahin po natin 2 Timothy 4, talatang 2 hanggang 3. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 up to 3, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumuwata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinut at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga at magsipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Sa 4, at iwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Amen. 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 Sinabi rito, maminamahal, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. In season and out of season. Kahit anong season. Kahit anong panahon, maminamahal. Araw ng Pasko, araw maminamahal ng kaarawan, araw ng mahal na araw, kahit anong season yan. Kahit anong panahon, maminamahal, kailangan mga minamahal, mangaral tayo ng salita ng Diyos kasi yun ang dahilan bakit naparito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nating ipagpatuloy yan. Amen? Sinabi rito sa Isaiah 9, talatang 2, yung salita na yan, yan po yung ilaw. Sabi, ang mga taong nasa kadiliman ay makakakita ng liwanag mula sa kadiliman. At, mga minamahal, sabi rito, silang mga nagsisitaan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sisilang ang liwanag. Ano yung liwanag na yan? Yan yung salita ng Diyos. Sabi ng Psalm 119, verse 105, Thy word is the light unto my feet and the lamp unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Ang ilaw na yan na makikita ng sanlibutan ay ang salita ng Diyos na ipapatotoo natin sa kanila. Nasasabihin natin sa kanila para silang mga taong nalulugmok sa kadiliman ay magkaroon ng pag-asa. Ang mga tao ngayon, maminamahal, nakita nyo, nagdiriwang ng Pasko, kumakain, bumibili ng damit, nagre-regalo, pero nasa kadiliman sila. Nasa kadiliman sila. Hindi nila naiintindihan ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi nila alam bakit may Pasko. Ginagawa lang nila yan dahil sa tradisyon, dahil sa kinamulatan. Pero tayo na nakakaalam ng liwanag, alam natin bakit may Pasko. Kailangan mga minamahal tayo ang maging tanglaw nila. Silang mga nakalugmok sa kadiliman ay makakakita ng liwanag sa pamagitan ng salita ng Diyos na ihayag natin sa kanila. Amen? Amen. Basahin natin yung Isaiah 9:2 at Mateo 5, talatang 16. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 9, versikulo 2.
Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Mateo, 5:16. Kapitulo 5, versikulo 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luluwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay makakakita ng dakilang liwanag, at silang mga nagsisitahan sa lupain, sa lilim ng kamatayan, sa kanila sisilang ang liwanag. Amen? Paano sila makakakita ng liwanag? Paano sila, mga minamahal, magkakaroon ng pag-asa sa lilim ng kamatayan, maminamahal, upang sumilang ang liwanag sa kanila sa pamagitan natin? Sinabi ng Biblia, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Amen? Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, lumiwanag nang gayon ang ilaw nyo sa harap ng tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pag ipinabahagi natin ang salita ng Diyos, nagliliwanag tayo, mga minamalgaya ng ilaw. Amen? Sabi, itinatanghal natin yung ating mabubuting gawa. Isang mabuting gawa ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Acts chapter 10 verse 38, sa buong bahagi ng buhay ng mahal na Panginoong Kristo, nung siya po'y narito sa lupa, sabi, ang mahal na Panginoon ay naglilibot, nangangaral ng mabuting balita, gumagawa ng mabuti, nagpapalayas ng mga demonyo, at pinahirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Yun ang ginawa ng mahal na Panginoon, maminamahal. Naglilibot, gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, wala nang pinakamabuti sa lahat ng magagawa ng tao na mabuti, kundi iayag ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Amen? Sabi pa rito sa Lucas 1:77, sabi rito, upang ang mga taong nalulugmok sa kadiliman, o 79, upang liwanagan ang mga nalulugmok sa kadiliman sa lilim ng kamatayan, at upang itumpak ang kanilang mga paa sa daan ng kapayapaan. Basahin po natin Lucas. Dito po sa Lucas Kapitulo 1, talatang 79. Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Amen. 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 Kaya maminamahal, wag nawang magkaroon tayo ng bisita sa ating mga tahanan, pero hindi man lang natin na ibalita ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Wag nawang maulit, maminamahal, na nagdadaan ng iba't ibang okasyon. Nag-birthday tayo, nag-birthday ang ating panganay, nag-birthday ang ating bunso, nag-birthday ang iyong tatay, nag-birthday ang iyong nanay, pero lahat ng mga bisita mo, hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Ngayon, araw ng Pasko, maminamahal, marami tayong mga dumarating na bisita sa bahay natin, na ipapakain natin sila, maminamahal, nabubusog natin sila, pero kung hindi natin maiyayag ang salita ng Diyos, kulang ang pagkain na iniyain natin sa kanila. Ang tunay na pagkain ay ang salita ng Diyos. Amen? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa bawat tinapay o bawat literal na pagkain, kundi ang tao ay nabubuhay sa pamagitan ng mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan po ang banal na kasulatan. Amen? Kaya sabi, in season and out of season. Ibig sabihin, kahit anong okasyon. Birthday mo, anniversary, kasal, All Saints Day, o anumang araw yan. Lalo na ganitong araw ng Pasko, dapat malaman nila na ang tunay na diwa ng Pasko, si Kristo ay bumaba para iligtas tayo sa kasalanan at sa kapahamakan. Amen. Kauli-ulian, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, para makapag-akay tayo ng kaluluwa, sabi, by the word of God. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, the law of the Lord is perfect, converting the soul.
Hindi mo kailangan makipagtalo, hindi mo kailangan magpagalingan sa salita ng Diyos. Mga minamahal, sapat na ibahagi mo ang mga salita ng Diyos sapagkat sabi ito'y makapaghihikayat sa mga tao. Sabi rito, basahin natin, Psalm 17 o Psalms 19 verse 7 up to 10. At sundan natin dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 up to 16. Dito po sa awit, chapter 19, verse 7 up to 10. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay, na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nanatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit sa maraming dalisay na ginto, na lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Amen. 2 Timothy 3:15 up to 16. Ikalawang mga taga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. 16. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Isa-is, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Amen. 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 Kaya makapag-aakay tayo ng kaluluwa by the Word of God. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dapat kapag may bisita tayo, ang pinakamasarap na dapat nating hiyain ay ang banal na salita ng Diyos. Amen? Pagkatapos nilang kumain, habang nagkukwentuhan, kalimutan mo muna natin yung tsismisan. Kalimutan muna natin, maminamal, yung mga walang kabuluhang usapan. Pag-usapan nyo naman yung salita ng Diyos. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, maminamal, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Basta gawin mo lang yung pinagagawa sa iyo ng mahal na Panginoon, yung salita ng Diyos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Makukonverti mo siya, hindi sa galing mong magsalita. Basta, mga minamahal, sinasabi mo ang mga salita ng Diyos. Sabi, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Magtataka sila, mga minamahal, kahit wala kang alam sa Biblia. Kahit hindi ka nag-Bible school, kahit simpleng mananampalataya ka lang, hindi nila kayang sawatain ang mga paliwanag mo sapagkat sabi, making wise the simple. Talagang papatalunuhin ka ng mahal na Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay garantisadong pamparunong, pampatalino. Sabi ng Psalms 119, verse 97 hanggang 100. Psalms 119, verse 97 up to 100, ang salita ng Diyos ay garantisadong pampatalino. Sabi, mas matalino ako kaysa sa mga taong matatanda pa sa akin. Mas matatalino ako kaysa sa mga taong may pinag-aralan kaysa sa akin sapagkat binabasa ko ang iyong mga salita. Sabi ni David. Amen? Sapagkat ang salita mo, sabi rito, ay gaya ng dalisay na ginto. Pinipitang higit kaysa ginto at higit sa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at pulot pukyutan. Amen? Kaya sabi, ipangaral natin ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo, maminamahal, darating ang araw, tandaan nyo, wala na tayong kalayaan kung paano nangyari sa ibang bansa gaya ng China. Sa China, hindi ka pwede humawak ng Biblia. Hindi ka pwede makapagpatotoo. Talagang patago sila kung sumamba sa Diyos. Sa iba't ibang lugar, sa Afghanistan, sa Arabia, darating ang araw, magiging nationwide yan sa buong mundo. Magiging batas yan sa buong mundo. One world, one government, one religion. Kaya nga habang may pagkakataon tayo, huwag natin sayangin, maminamal yung pagkakataon
na ibinibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan ang paraan upang mga minamahal maipakita natin na tayo po, mga minamahal, ay nagbibigay ng handog sa birthday celebrant sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi nung iba, mga minamahal, bakit daw nagdiriwang tayo sa araw ng Pasko? Hindi naman December daw ang ipinanganak ang ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos hindi nasasaklawan ng panahon. Ang Diyos ay timeless. Amen? Kahit kailan natin ipagdiwang ang kaarawan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tama pa rin yan. Para sa atin, araw-araw ay Pasko. Ang mahalaga, ipinagdiriwang natin. Sila, hindi nila ipinagdiriwang. Kasi sabi nila, hindi naman daw December 25. Kaya nga, wala na tuloy silang panahon na ipagdiwang. Wala na silang tuloy panahon na ipagdiwang. Bakit? Kasi nga, hindi sila naniniwala na December 25. Kahit ano pa, maminamal ang date, ipinanganak ang ating mahal na Panginoon, ang malaga, ipinagdiriwang natin. Hindi naman malaga sa atin yung buwan, yung taon. Hindi malaga ang araw, hindi. Ang malaga, yung birthday celebrant. Hindi yung panahon, hindi yung taon. Amen? Sila sa takot nila, maminamahal, na magkamali sila sa December 25, wala na tuloy silang pinagdiriwa. Kaya nangyari, wala na silang Pasko. Pag wala ka ng Pasko, wala ka ng pag-asa, wala kang kaligtasan, wala kang kapatawaran, sapagkat tinatanggihan mo ang Diyos na yung tagapagligtas. Amen. Kaya tayo tumayo, maminamahal, tumawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, awitin natin ang awiting Lord, I offer my life. Maminamahal, wala nang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa Diyos, kundi ang ating sariling buhay. Gamitin natin sa pagliligtas ng kaluluwa. Gamitin natin to witness Christ, to win soul for Christ. Gamitin natin, mga minamahal, sa pag-aakay ng kaluluwa, ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Umawit tayo, maminamahal, ang witing, Lord, I offer my life. All that I am, all that I am, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my accolades, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a blessing sacrifice, Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, Tayo po naman ay magulay-gulay sa kabutihan ng Diyos. are not yet to come true. Ang sabi ni Haring David, manamahal, All of my ano ang aking may babayad and sa all kagandahan na ibinigay sa akin ng ating Diyos. my heart and my Manamahal, ito lamang ang ating may gaganti. lifted to you. Ang ating din mong ihayag ang kabutihan ng Diyos sa bawat tao na nangangailangan, manamahal, ng kaligtasan na bumula sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang layunin, manamahal, kung bakit sa nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos upang tayo'y dalhan ng kaligtasan, manamahal. At ito din po ay ating ibahagi, manamahal, bilang pagpapakita natin ang pag-ibig natin sa ating pinakamahal na person. And as a blessing
kami. Things yes, Manalangin tayo naman na tayo po'y tulungan ng ating dakilang Diyos. Na ating magawa mo naman ang kanya pong kalooban. Sapagkat sa gana natin wala tayong magagawa. Kung tayo lumalapit na may pagpapawang puso sa ating dakilang Diyos, nariyan ang ating dakilang Diyos ang kamay na malapan ay laging bukas. Hallelujah! Upang tayo naman ay gabayan ng ating malapan na offer my life to you. Everything I've been true. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Oh Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been true. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. purihin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Isa lamang ang ninanasa ng ating dakilang Diyos. Mga namahal, na ang bawat tao, mga namahal, ay makalapit sa Kanya. Kaya nga sabi niya, ito yung Kanyang dakilang pag-ibig sa tao. At ito rin ang kaluguran ng Diyos, mga namahal. Kung tayo nakapagpapalapit ng bawat kaluluwa sa Kanyang paanan, laksa-laksang mga anghel na nakakatuwaan sa langit. Kung nakatanggap tayo ng regalo sa Diyos, mga mahal, na regalong hindi masayot, walang katumbas, ito naman ay ibigay natin sa ating kapwa. Katulad ng ating napakinggan ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Isukli natin, mga mahal, ang dakilang pag-ibig sa ating mga kapatid upang tayo, mga mahal, ay kalukdan ng ating dakilang Diyos. Kaya, mga mahal, tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos na tayo patuloy, mga mahal, bigkisin ng dakilang pag-ibig ng malapay, no? Upang sa bawat takbang natin, mga mahal, punong-puno tayo ng Espiritu ng Diyos. Lalakad tayo, mga mahal, na wala tayong pangangambahan. Lalakad tayo, mga mahal, walang takot, sapagkat punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang sakdal ng pag-ibig, mga mahal, ito'y nagpapalayas ng takot. Kaya tayo manalangin sa ating dakilang Diyos. Hingin po natin ang gabay ng malapay noon. Tayo patuloy kahabagan sa araw na ito, minamahal. Mamaya, yan po yung ating pong inahanda, minamahal, Prusga, na araw ng Kapaskuhan. Kaya nga, minamahal, ito'y pagpapasalamat sa ating malapay noon, sa kaligtasan nating natanggap. Tayo po'y manalangin, minamahal, na puspusin tayo ng Diyos ng dakilang pag-ibig ng ating malapay noon. O dakilang pagpalaming Diyos, aming pinakamahal na Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo, malapay noon, ay mapagpakumbabang puso. Kahabagan mo kami, malapay noon. Paano man namin napakinggan ay masalita, malapay noon. O Diyos, naway itiyo mo sa aming puso, na hindi lamang kami magsiibig sa mapamagitan ng masalita, bagkus sa katotohanan, malapay noon.
Punuin mo kami ng banal sa itong Espiritu pang amin ito'y magawa, malapay Panginoon. O Diyos, pagpalaan mo ang bawat sinaymanak na kilaming Diyos. Hallelujah. Sa Kapaskong ito, ano ang po kahilingan nila, malapay Panginoon. Nais po nilang maging regalo ang kalamang mahal sa buhay. Malapay Panginoon. O Diyos, na sila na makasama nila sa paglilingkod sa iyo. Malapay, hipuin mo po na kilaming Diyos ang bawat ay pumansib loved ones upang makasama po namin, malapay sa paglilingkod sa iyo. Bilang regalo po namin, malapay sa Kapaskuhang ito, malapay Pagpalain mo po ang bawat kahilingan ng anak, may mga taglay na karamdaman. Pagaligin mo po na kilaming Diyos, may mga bigat na problema. Kayo po ang lumutahas, malapay nasa kahirapan ng buhay, malapay pagpalain mo nga mga kapatid. Provide mo ang kalahat ng kanilang mga pangailangan, O Diyos. Sa unat panalangin, Pastor, inaangkin na po namin lahat ng katugunan ng aming mga panalangin. Sa iyo po makapangyarang pangalan, aming pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Mga mahal tayo po'y magpatong natin mga kamay sa parte nating karamdaman. Ano ang pong karamdaman niya, may mahal, ang Diyos natin ay makapangyarang Diyos. Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi, bagkos nariyan may mahal, praise God. Abot na abot tayo ng ating malapay na hallelujah. Kaya may mahal, sumampalataya tayo mga mahal sa mga oras na ito, tinanggap na po natin ang ating kahilingan sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ipatong natin ating kamay sa pati nating karamdaman at ang isa sa ating ulo manamahal. Hallelujah. So, ang palatay tayo sa unat panalangin ating Beloved Pastor Magalisto Rizal Almeda. Hallelujah. Tinanggap na po natin ang kahilingan po natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Malapay na narito po kami, dakilang Diyos sa iyong banal harapan. Hallelujah. Nakapatong aming kamay sa pati naming karamdaman. Sa unat panalangin po aming ginagalang Evangelisto Rizal Almeda. Sama-sama po naming pinapalayas lahat ng demonyong karamdaman, cancer, diabetes, high blood, tuberculosis, sakit sa puso, rheumatism, anumang klaseng nagpapahirap sa katawan namin kapatid na magsilayas kayo sa aming pangalan Jesus. All demons of sickness, demons of problems, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, po nating dakilang Diyos, manamahal. With the top of our voices, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay, manamahal. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na muli tayong pinagtagumpay ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Praise the Lord. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos. God bless you po, manamahal, at God bless you po sa ating pong beloved ordained preacher sa mga ebanghelyo ng kaligtasan na kanya pong dinalaman ng Praise the Lord. Puri ating dakilang Diyos, manamahal, at tayo po